welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Ayan, pasensya na po kayo kung wala natin ganong na-upload itong mga nakakaraang linggo kasi alam nyo naman po, nagbakasyon yung ating ading, yung nagbigay sa atin ng ng kabuhayan, kaya kailangan natin alalayan. Ngayon nasa probinsya, kaya ako bumalik dito sa Maynila. Kaya sorry, hindi sa Maynila, dito sa Rizal kasi Antipolo tayo. Ayan, meron tayong rito, binuksan na EGR ng H100 ito. Tara, yan, yung H100 sa Kia, halos parehas yan. Yung alam nyo naman po yung Kia saka Hyundai, halos parehas ang makina niya. Kaya ito, meron tayong makita rito na daming carbon. Ililinis lang po natin ito kasi medyo mausok na po yung yung makina niya. Kasi nag-block na po siya ng nagbi-build up na ng usok. Kaya ang ginawa natin mga guys, lininis natin to, itong EGR niya. Yan, tapos ito yung EGR pipe. Ito yung EGR niya mismo, yung valve. Kakalasin din natin to kasi meron tatlong tornilyo yan. Kakalasin natin yan. Kaya pag-usapan natin mga saglit. Kasi sabi ko nga po kanina, nabanggit natin sa Facebook natin to na ilinis lang natin ito at huwag natin pangakuan yung customer natin na ibalik sa dating takbo. Kasi ang tinakbo po nito mga guys, 100 plus na, magto 200. Kaya huwag natin pangakuan yung customer na ibalik natin sa dating power niya, o kaya yung sabi nila na balik alindog, pag mamaya yung customer natin hindi niya bayaran dahil sabihin sabi mo balik alindog, parang magbago ng konti lang. Mahirap kasi mga guys, kasi unang-una sa lahat, kung gumawa tayo kasi ng ganito, linis lang po yun. Yung system po ng flow ng EGR nya magbabago. Nalinisan yung intake, nalinisan yung EGR, pero hindi natin pwedeng ipangako sa customer, ulitin natin na balik sa dati o kaya balik alindog. Kaya yun lang po, ulitin ko, PMS lang tayo rito. Ito lang ginawa natin dito. Hindi ko na po pinakita. Andun yung yung sasakyan. Baka marami naman kasing customer na na ayaw ipakita yung sasakyan nila. Ito na lang ang kinalas natin dito. Ito yung EGR. Ito yung tubo. Yan linilinis natin Kasi po, yung EGR po nito, kung masin niyo po, may dalawang hose out in. Pinapalamig niyo po yung yung ito. Pinaka water cooled niya. Bago po magbukas itong itong EGR valve, ito po yan mga guys. Yan. Nakaganyan po niyan. Yan. Sorry yan. Ito. Hindi natin mag-resto kasi itong kaliwang kamay natin sa camera. Ayan po, ito kadugtog po nito dito. Ito. Taran. Ayan. Ayan lang po. Ito yung lininis natin. Kung nakita nyo po, meron tayong kinukot-kot dito. Kaya tanggal natin yung carbon na saka natin spray ng tubig. Kasi ito po kanina, laki na ng yung butas na yan, napakalit kanina, eksakto lang ito. Ito yung kapal na tanggal natin dito. Kaya bukas, hindi ko rin siguro may pakita kung umandar na to. Baka sabi nga yung may-ari, Jess, baka pwede mo kung i-video mo itong paglinis mo ng EGR ko, yung EGR na lang mismo, wag na yung sasakyan. Hindi natin alam kung bakit, baka balak ng ibenta, pero maganda rin sana kung makita para kung ibenta niya, at least may makita niya dun sa may-ari na dun sa bibili. Kung halimbawa ibenta niya, ipalinis na. Pero marami kasi minsan mga guys na bumibili na, kung nakita nila itong mga ginawa, baka sabihin siguro may problema na bakit niya pinalinis. Kaya ayan, wala tayong masasabi dito kung anong balak niya. Okay mga guys, yun lang po. Ulitin natin. Ang ginawa natin dito, ito, kinukot-kot natin itong mga kakalasin po natin to. Natanggalan natin yung tatlong tornilyo.
Ito, medyo ano lang po ito, medyo medyo maganit kasi ano po ito, kumakit. Pero sikapin natin ito bukas. Kung may upload natin uli, tingnan natin kung mapaiwalay natin to kasi kumapit po niyan. Meron po ano po rito. Ito. Ano po niyan, yung eksakto parang ang clearance niya po tagabuhok. Parang hindi pa nga kasi kung puno ng carbon po niyan, mahirapan tayo kaya babaran muna natin ng chemical o kaya WD-40. Ito lang ang ano natin dito. Lilinis natin. Pero lalaki na yung butas niya. Ito po yung before, tignan na lang bukas yung after. Okay. Ulitin natin mga guys ha. Yung sabi ko nga po na linis lang tayo rito. Wala hindi natin dadagdag na balik alindog o kaya balik dating hatak. Kasi ulitin natin, hindi natin nagalaw yung injector, hindi natin nagalaw yung ECU, hindi natin nagalaw yung transmission. Dahil ang ginawa lang po natin ito, EGR. Ulitin natin mga guys. Hindi pwedeng mangako ibalik sa dati. Kasi ulitin natin mga guys, ang ginawa lang natin dito, naglinis natin ng EGR. Hindi tayo gumawa ng injector, hindi tayo gumalaw ng ECU. Kasi kung rinipress natin yung yung ECU o kaya inayos natin yung dating setting niya o kaya kinalibrate natin, pinalatan natin ng injector, nagpalit tayo ng piston ring, tinignan natin yung gap, pwede nating sabihin na na ibalik natin sa dati. Kasi yun nga po ang ginalaw natin. Pero ngayon mga guys, ulitin ko. Engine lang tayo rito. PMS lang tayo ito, EGR cleaning. Kaya okay mga guys. For tomorrow siguro. Yun, sabi ko nga po na unang episode, makita na lang natin kung anong klaseng linis yung ginawa natin. Baka bawasan lang natin ng libag. Para susunod maulit ulit no. Dito na naman tayo. Ayun ulitin natin mga guys ito po kasi kanina yung butas na yan halos hindi naman kasuot. Kaya itong welding rod eksakto lang dito kanina, kaya yan itong nakuhang carbon. Biruin nyo po niyan. Kaya po kung binirit mo, magbi-build up ng carbon yung mausok. Kasi barado na ito. Siguro madagdagan mga kung dati nung yung 100% na dati nabawasan dahil sa carbon, siguro magiging siya ngayon 95. Huwag natin sabihin 100% kasi ulitin natin, hindi nagalaw ng piston ring, hindi nagalaw ang injector, hindi tayo naggalaw sa ECU, yung sinasabi nilang repress. Ang ginalaw natin, EGR cleaning lang. Kaya yun lang po, ulitin ko. For EGR cleaning lang tayo. Bye bye. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.